Sa San Francisco sa Amerika, patay ang isang turistang Aleman matapos maipit sa palit-putukan ng dalawang grupo ng kabataan. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang mga tao humahangos papasok ng gusali para makaiwas sa barilan. Ayon sa mga pulis, naglalakad lang sa kalye ang biktima ng mabaril na mga nagkakainitang grupo. Dalawang iba pa ang sugatan, 5 tao kabilang na ang 2 menor de edad ang hawak ng mga pulis para maimbestigahan. Sinasiyasat kung may kinalaman ang barilan sa away ng mga gang. Panoorin niyo po itong matinding paghihirap po na dinaranas ng mga hayop sa ilang zoo at mga park sa China. Ayon sa grupong Animal Asia Foundation, kadalasang pinagmamalupitan ng mga hayop para pagkakitaan sa mga palabas katulad niyan sa mga circus. Mga kapuso, itong osong ito, ayan, elephant yung oso, tingnan niyo ang gagawin, no? Inupakan ng hindi sumunod sa kanyang trainer. Ayun, no? Sinampal, mga kapuso, ayan, no? Sa pilitang pinalakad gamit ang mga kamay. Yung elepante, pinag-headstand. Ang bigat niyan, mga kapuso, timbang niyan. Yung mga tigre, tignan nyo, mga kapuso, tinatanggalan pa yan ng pangil, ngipin at kuko. Kalunos-lunos din ang kalagayan ng mga hayop katulad niyan sa mga kulungan. Hindi pa pinapakain na maayos. Ipinag-utos na ng gobyerno ng China ang pagkilos laban sa mga nagmamalupit sa mga hayop na ginagamit sa iba't ibang mga palabas katulad ng elepante yan at ng oso na yan. At dito naman sa ating bansa, muling binubuhay sa Kamara ang panukalang batas sa pagkakaroon ng diborsyo. Matagal nang tutol dito ang simbahang Katoliko dahil baka daw maging daan ito para humina ang pundasyon ng pamilyang Pilipino. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kaninang umaga muling inihain ng Grupong Gabriela ang House Bill 1799 o ang panukalang batas na kumikilala ng divorce sa Pilipinas. Ayon sa Gabriela, sakali makapas ang batas, ito ang sagot sa hindi masayang pagsasama ng mag-asawa pero walang perang pangtusto sa pag-file ng annulment. Ayon sa mga annulment lawyer, tinatayang aabot sa 200,000 pesos o higit pa ang gasto sa pagpapa-annul. Meron din legal separation sa bansa, pero hindi naman ito binibigyan ng pagkakataong makapag-asawa muli ang mga legally separated. Sa House Bill 1799, bukod sa psychological incapacity, isinama na ring grounds para sa divorce ang pagkukulang sa mga obligasyon bilang asawa at irreconcilable differences. Sa datos ng Philippine National Police noong 2009, napag-alamang 19 na babae ang biktima ng marital violence kada araw. Dumaranas silang sexual abuse o verbal abuse sa kamay ng mga asawa, pero karamihan sa kanila nakakaranas ng pambubugbog. Pero ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, sinisimangutan ng muling pagbuhay sa panukalang batas. Kaisa raw nilang simbahang Katoliko sa buong mundo sa pagtutol sa anumang hakbang na maghihiwalay sa pinag-isa ng simbahan. Ang inaalala ko niyan, yung mga mag-aasawa, bago pa man mag-asawa, nasa likod na ng kanilang kaisipan na pwede lang kalasin yung kanilang pagsasama. Ito'y makakapagpahina ng kanilang kalooban na tuparin yung kanilang sumpaan. Magiging daan para ang panukalang ito na humina ang pundasyon ng pamilyang Pilipino. Maaaring mas marami rin na magkakalakas ng loob ng mga liwa sakaling may sa batas ito. May mga pagkakataon naman daw na pinapayagan ng simbahang mapawalang bisa ang kasal sa pamamagitan ng Declaration of Nullity. I grew in a family where there were quarrels between my mother and father, but they always come together again. Ngayong 59 na ang bilang ng mga babaeng kongresistang nakaupo sa Kongreso, umaasa ang Gabrielang lalong lalakas ang suportang natatanggap nila para maipasa ang mga panukalang batas ng mga ngalaga sa karapatan ng mga kababaihan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Ang PhilAm fashion designer na si Monique Luillier ang gagawa ng wedding gown ni Regine Velasquez. Sasamahan ni Dr. Vicky Bello ang Asia Songbird sa pag-order ng gown sa Amerika. At dadalawin na rin daw niya ang Pinay singing sensation na si Charis. Yan ang chika ni Lars Santiago. Hindi nawawala ang mga ngiti ni Dr. Vicky Bello habang iniistima ang mga bisita niya sa reopening ng kanyang beauty clinic. Nagpapasalamat siya na wala na ang issue tungkol sa pag-botox niya sa jaw muscles ni Charis Pempenco.
Pinaninindigan ng doktora na walang mali sa ginawang pagpapabotox ni Charis at hindi dapat maging issue. Nothing naman controversial about it. It's just that there are several new uses for Botox. One is to make, if you have parang TMJ or if you have bruxism, yung mga muscles mo masakit, or if you have a wide face, na malaki muscles dito, it can make it smaller. Nakatakdang dalawin ni Vicky ngayong buwan si Charis sa Amerika kung saan nagsushoot ang international singer para sa Hollywood TV series na Glee. Papunta kasing Los Angeles si Vicky kasama si Regine Velasquez para ipagawa ang wedding gown ni Regine. I think naman it's not a secret. She's getting her wedding gown from Monique Louillier. So she's going to LA for just 3 days just to order the gown. Natutuwa si Vicky na napili siya ni Regine at Ogie para maging isa sa mga ninang nila sa kasal. I feel so honored naman to be one of the ninangs of Regina and Ogie. I've seen those two. I mean, I knew them individually, and then I'm so happy they're together. They're the most romantic and in love couple I've seen, and it's been like that for years. Kwento pa ni Vicky, siya ang kinikilig sa ginagawang preparasyon ni Ogie at Regine para sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang cute ni Ogie. Alam mo, nangyayari dito, si Ogie talaga excited sa wedding. Sobra siyang excited. And si Regine, basta parang prinsesa. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. More chika later, 2 o'clock. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Bahagi po ng pagdiriwang ng aking birthday ngayong Agosto ay ang pagpunta ko sa Davao noong Biyernes para maghatid doon ng serbisyong totoo. Serbisyong totoo na handog din ng aming regional TV sa Davao bilang pakikiisa sa nalalapit na Kadayawan Festival doon. Kung kagabi natunghayan ninyo ang taunang Bloodletting Project na sagip dugtong buhay, ngayon po naman panoorin ninyo ang pagsagip sa buhay ng marami pa nating kababayan na may karamdaman. Mula sa pasikot-sikot na eskinitang ito, natunto namin ang tahanan ni Mary Jean Fajardo. Bukod pala sa 4 na anak, may inaaruga rin siyang 2 pang pamangkin. Umaasa lang sila sa kinikita ng asawa na kung minsan ay mangingisda, kung minsan naman ay magbabasura, o kaya naman ay tricycle driver. Kaya kapag may nagkasakit sa pamilya, pahirapan ang pagbili ng gamot. Kung minsan herbal na lang gagamutin, ma'am. Uso pa rin dito. Ay, uso pa kasi walang pera eh. Pag-hospital lang naman pera. Umaasa sa bisa ng pinaghalo-halong dahon, gaas at luya si Mang Alexander. Mahigit 1 buwan ang nakakalipas mula nang siya'y magkaroon ng mild stroke. Bahagyang naparalisa ang kanang katawan, kaya natigil siya sa pagmamaneho ng taxi. At dahil walang pinagkakakitaan, problema niya kung saan kukunin ang maintenance na gamot para sa kanyang high blood at diabetes. Ang suliranin ni na Mary Jean at Mang Alexander, tinugunan ng Kalusugan Caravan sa Davao, isang medical mission ng GMA Kapuso Foundation na lumilibot sa iba't ibang panig ng bansa para makatulong sa pagbibigay lunas sa mga may karamdaman. Espesyal ang araw na iyon dahil isinabay ang pagdiriwang ng kaarawan ko. Gusto ko pagsasapit ng birthday ko, magkakaroon ako ng selebrasyon na magpapaligaya sa kapwa ko. Yan, magkakaroon ako ng selebrasyon at pakikinabangan ng aking mga kababayang nangangailangan. Bukod sa libreng konsultasyon, may libre ding gamot handog ng Pharex. Iba pa rin ang medicines ang nakakapagbigay ng tulong sa kanila compared to yung mga kinalakahan nila mga kagabuyan. Pasalamat nga ako sa GMA na mayroon siyang ganito ba na mga parang libre ba, tambal sa consultation. Hindi lang po libreng konsultasyon sa doktor at libreng gamot ang naipagkaloob kay Mang Alexander. Ano pang ibang serbisyo na naipagkaloob ng Kalusugan Caravan sa Davao? Tunghayan po sana ninyo bukas. Maraming salamat po sa Pharex Health Corporation sa pagbibigay ng mga libreng gamot. Salamat din sa mga doktor, nurses, mga optometrists at iba pang mga medical personnel na nagbigay ng kanilang libreng serbisyo sa medical mission na ito. Ay, salamat din sa KFC na nagbigay naman ng pagkain para sa mga doktor at sa mga volunteers natin.
Ang Solid Shipping Lines Corporation, naghatid naman ng mga gamot sa Davao. Maraming salamat din sa inyo at ganoon na rin sa iba pang naghatid ng tulong para maging napakatagumpay ng proyektong ito sa Davao. Susunod! Congressman Manny Pacquiao, sa batasan daw magsasanay para sa susunod niyang laban? Ano naman kaya ang kanya masasabi sa pagpapakasal ni Krista Ramillo? Tinatawag na annulment petition sa kasalang Chris Aquino at James Yap na ihain na. Edu Manzano nagbabalik sa Kapuso Network at iba pang mga balita. Nagpirmahan na! Sa pagpapatuloy ng 24 oras, yung mga ilaw po na kulay puti na papalapit sa atin, dyan po sa bandang taas ng inyong mga TV, ay mga sasakyan na kalalabas pa lamang mula sa North Luzon Expressway. Sa Balintawak po yan. At yung mga nasa kanan naman, mga pulang ilaw na bistulang papalayo, ay bago pa lang papasok sa North Luzon Expressway. Tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane. Nakamit ko ang mga pangarap